Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Sheila, hingkod ang pangidaron, dalaga, apan may uyab nako. Itago na lang ang akong address. Punto medikal ug behavioral kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa uyab sa akong mama. Biyuda na manggod ang akong mama maong nakauyab siya karon og lain. Apan wa ko kauyon tungod sa giingon niyang iyang sakit. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Anak, Sheila, doon ang ako isulti ni mo, nak. Oh, unsa man na ma? Uyo na nung ni mo, nak, ba kay, di ba? Sukad lang nga, wa nang imong papa. Wa na manggit ko manguyab, di ba? Ha? Unya, unsa may buti may pasabot ana ma? Ay, kuan man good. Murag, nahigok maman kong usab, uy. Ha? Uy, kinsa nang lakiha ma? Taga-asa? O pila edad? Asa nagpuyo? Ulitaw ba? Biyudo? May mga anak? Ay, stilan, uy, kadaghan basad ni mong mga pangutana, uy. Maglisod man sa tag-ase, unahon akong tubag, anak. Mama, sad, uy. Pakalitan man ko ni mo ini. Kinsa lagi na siya ba? Ay, kadiyot, uy. Kuhaan sa nako akong cellphone, ha? Pakit-unta kasi ang profile pictures Facebook. Oh, Facebook? Sa Facebook na ni mo na-meet, ma? Kana siya, nak, si Mumoy. Gwapo sa. Ugbuutan siya, nak. Caring kaayo. Permigyo na siyang may panahon na ako. Mag-remind na ako sting kaon. Mag-good morning na ako mabuntag. O di cute, malimot nga mag-good evening na ako before matug. Di ba good night unta? Ay, ugwa siya kabilinggan, nak. Kay biyudo naman siya, ugway anak. Ay, mau ba? Time para good. Uwa ka ba makauyon niya? Ma, dili pa ko makaingon ni mo nga makauyon ba ko niya o dili. Kay, ba pa man ako siya makita. Gusto ka nga makikita ta niya? Ha? Ay, di ko maoy. Ambot pa man ako pasabot da. Kanang dili, una ta mag-una-una o pakikita niya. Babae ba yata? Ay, sus baya siya. Mura bayag, virgin pa ning iyang inahan. Ma. Di na ko batanon pa sila, uy. Og, ikaw manggani, may uyab na manggani ka. Og dili ko gusto nga magminyo mong Joel nga dili pa ko maminyo. Ha? Ma, usay po di mo ipasabot. Di ka magminyo, kundi ko mag-una og kaminyo. Unsa? Sa katawan ng Joel, uy. Sorry. Wala ko mag-expect ba nga sa pangidaron ni mama ni mo. Makanahuna pa siyang magminyo pag-usap. Gani. O wa pag ay sila magkakitaan ng mumoy. O takibaw, basig mang scam lang tong mama. Aw, atong kuyugan si mama ni mo nga magkikita siyang uyab. Ha? Di ko, oy. Kung dili ka, dili ta kapakasal aning kalakihan ni mo. Hindi man ka tapaminyo ang mama ni mo kung dili siya mag-unag pakasal. Wa ko'y nahimo, kung dili suportahan na lang si mama sa iyang gusto. Kaya nabala kasab ko kung manghilabot siya namo sa akong uyab kung maminyo nami. Unya. Dali, dayon mo sa kumbay. Pasensya na kayo. Nga kamoy akong gipanhi sa kumbay. Kay tigwang na magod si mama. Huwag ako'y nagkatiman. Okay raga, uy. Kasabot masab ko nga mas bikinhanglan kas imong mama. Nga dili ka makadali-dali og biya niya ba? Ay, ako din anak si Sheila. Sheila,
Si Tito Mumoy nimo, soon to be nga stepdad nimo. Pasensya na mo, nagkatag lang ni diri. Ha? Katag kaayo, ha? Nagnegosyo ka og scrap? I mean, basura? Ha? Sheila, ba nimo ba? Ha? Nga, di ma. Nangutan na ramang good ko. Pasabton ta mo ron. Pero sa dili pa, dali, may giandam kong painit para ninyo. Si Kwati ug pandesal. Dali. Dayon mo sa among kusina. Pasensya na mo, kadalira ni. Kay luto naman ning poto og si Kwati. Niyaw. Ew. Kakaraan na aning tasang iyang gibutangan sa sikwate. Ug ang ilang mga butang karaan na kaayo. Ay mo Ew. kibong, ha? Kining mahilig ko kolekta og mga karaang mga butang. May mga gipanghipusan pa mga ko mga butang nako since elementary pa ko. Ha? Pasensya na mo. O sorry kay Violi. Nga, Caroline na ako isulti ni mo. Nga, may sakit kong CHD. Coronary heart disease? Dili. Compulsive hoarding disorder. Ha? Karon pa ko nga, doon na di ay tao nga ingon ana. Pero sorry lang alang ni mama, kay para nako, muragid og buang ang iyang uyab, nga nang hoard og nagtigom og mga butang nga dili na niya magamit, bisag mura na og mga basura. Wa ko nahimo kay love man gud siya ni mama. Ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. O sa mga klase ning sakit nga CHD o compulsive hoarding disorder. Kay happy man kuno si Tito Mumoy ana. Pero para ba na ako, no, mura siya og buang nga, nanguliktag basura. Ikaduhang pangutana. As in, may collection pa siya sa mga gamit niya, gikan sa bata pa siya, og karaan na kaayo. Mga botelya sa bino ug beer sa unang panahon, nga para nako, need na gid untang ilabay. Pero, nganong kalipay man kuno niya ang pagkip, ana? Ikatulong pangutana. Makontrol ba ang maong sakit? O makumbenser ba namo siya nga ipanglabay na lang ang uban nga way gamit sama sa mga basiyo sa pulbos nga daan na kaayo? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Nabalaka ko ni mama kung simba ko maminyo gyud siya ni Tito Mumoy. Kay alang nako, mura mo gud na siya may diferensya sa pangisip. Safety ra ka si mama kung maminyo siya pag-usab kang Tito Mumoy. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Sheila. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, ug behavioral ng mga problema, as well as mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa iyong mga sulat-suliran reklamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran, official writers page o diriba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga sometimes we are tested not to show our weakness but to discover our strength. Mao gyud no, so nagoy mga pagsuway ning atong kinabuhi, tanan natong gustong mahitabo, they good outright may tabo dayo no, nagoy mga kakulian no. Ang atong magtatampo karong adlaw si Sheila, 30 years old, taga Sarangani Province. Punto medical og behavioral ning problema ni Sheila no. 30 years old pa si Sheila no, bata pa. Unang pangutana ni Sheila, unsa mang klase ning sakit nga
CHF or compulsive hoarding disorder. Kay happy man kuno ni kay happy man kuno si Tito Momoy ana, pero para nako mura siya og buang nga mangulikta og basura. Compulsive hoarding disorder. Ha, ngilingig ka na? Lamlaom ni mga medical term. Compulsion is a repetitive action. Obsession is a repetitive thoughts. So manang gingon ang may pagkausi man gabay. So kung hoarding disorder, meaning to say bisag wa nay gamit kaayo nga mga butang, taguon lang gyapon na niya. Kay naalagi siya gitawag nato og compulsive hoarding disorder. Ang may tabo ani basig par hazard ni noning naani tabo sa balay kay mga wa nay gamit yung kayo nga mga papel-papel, mga unsa pa man karton, i-hoard lang gyud kay mao lagi naa siya ni aning kuana. Naanay tambal, no? Naanay tambal ang obsessive compulsive nga mga problema. Dili lang hoarding, kundi napoy uban nga obsessive compulsive sa germs, sa time, basta kay perfectionist. Kini mga tao nga may pagka obsessive compulsive, no? So mo na pasabot anang compulsive hoarding disorder. Kaduhang pangutana, in my collection pa siya sa mga gamit niya gikan sa bata pa siya nga karaan na kaayo, mga botilya sa bino ug beer ug unang panahon nga para nako need na gyud untang ilabay. Yung anong kalipay mong niya ang pagkeep ana. Well, depende ba po, no? Kay naman po tao nga mahilig lagi og kanang mga naay mga tawag na, naay mga remembrance ba, naay mga sentimental value kung ingnon nila. Na mga botellas, mga binong nga mga mahalon, may panghatag. Ako ingon anam po ko. Usay di mohatag nako binong nga mahalon. Akong palimpyuhan nya butangan og something liquid sa sud, manghambog sa nga naay bino pero wa na gisuod gyud. Pero yan na nang grabe naman po ng daghan na kaayo. Kaya ka mga selected nga mga nindot nga mga porma nga mga botilya sa bino. Panghambog lang, decoration lang. Pero gwa nagigamit, di ka pa sa bata na, grabe na kayo nga, botilya sa Pepsi, sa Coke, sa pamandiya, ilabay na na, samok-samok na niya, no? Ang sa kita mga tao, we must know how to kining hunong kinala makahibaw tag kanos amanta mo labay sa mga buta nga di na wa nay gamit, no? Naagay ka tinupdanan or kanang katapusan ang tanan, no? We must know how to let go. Mao ni term ana no dugay kay kuno hunahunda ko sa term ato. We must know how to let go. No, not only sa material things, kundi sa relationship. Og di na maayo, you must know how to let go. Di na siya healthy. So kini mga botilya, mga plastic, papel dia, di na magamit ay pagkarga na sa garbage truck ay. Gawas niya na siguro mga nindot nga porma nga mga botilyas bino pananglitan or naabaroy ng hatag nimog mga mahalon nga mga figuring nga bisag dugay na kayo nindot pagyapon tanahon. Na siya art, part of art. Pero garbage na tanahon na ilabay na. Ipalaing na ni Montito nga ipalabay na ingon si Dr. Obra. Sunod nga pangutana, makontrol ba ang maong sakit? Yes, naitambal yan eh. Og makumbinser ba nako siya nga ipanglabay ng uban mga walay gamit sama sa mga basiyo sa pulbos, nga daan na kayo, or probida basiyo sa pulbos, di po kayo siya ingong kuan gyud kayo. May daghang basiyo sa pulbos, may daghang pulbos available. Kaya kaya something unique. Okay na tingali. Pero something nga common, imo ra gyud pong taguan, we must know how to let go. So, raan na siya itambal, nga obsessive compulsive psychiatric case gyapon ni. Amo ni mga pasyente, daghang kong pasyente nga mga usi, akong presentahan og mga tambal, no? Pero kasubo na ko bagingon, ang mga tambal niyan dili over the counter. Kinala nga nagoy prescription. So, ingna si Tito Mumoy ba to nga na to? Nga konsulta ka og usa ka psychiatrist. Wa ko kay balog na bay psychiatrist da Sarangani or sa South Cotabato or mo area no. Naay mga naitambal ning ingon ani, obsession and compulsion. Sulod nga pangutana, nawuri ko ni mama kung simbak ko maminyo man good siya ni Tito Mumoy. Kay amo alang nako, mura man good siya o may diferensya sa pag-isip. Safety ra ba si mama ko maminyo siya sa pag-usap kang Tito Mumoy? Well, ingnalang imong mama nga tambag nako.
nga ipaktan-aw ni og psychiatrist kining city tumomoy nimo nga mahatagan siya tambal iyang pagka compulsive hoarding disorder. Disorder ko na. So kung kini magong disorder comes from two root words, disease ug order. Meaning he is out of order, disease ug order. So naitambal niya kung balikon, imnon, kanya, inalan nga, i-counseling po ni siya, nga mabawas-bawasan ngayang pagka-compulsive nga tao. Ato bago pa lang ning tune in, compulsion means repetitive action, obsession means repetitive thoughts. Okay? So, naani siya itambal. Wapag yung ko kanag Sarangani province, pero balok glan Sarangani, daghang yung ko nang maminaw da sa Arimen. Thank you very much. Mga kanayan yung pagpaminaw dia sa Sarangani province. So, nakasabot ka sa kong speaker ni mo Sheila. Ug nga to sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa. Kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Mapasalamaton kayo ko. Kami ni Atty. Eileen Bathan. Sa makanunayon yung pagpaminaw sa among mga programa sa Arimen. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Arimen. Daghang salamat o maayong adlaw. So sa ka awi. What if I never knew? What if I never found? Never has feeling in my heart. Maayong alam ka niyong tanan ka mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Chen. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Destiny og I Need You. Give my love to happen home. As far as I can see, we're always meant to be our destiny. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mukining sa kababay nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Jen. Mananghid unta ko ninyo ba nga manarbaho ko? Oh, asa na masag ka manarbaho, Chen? Sa syudad pa. Kinsa may imong kuyugan. Naman ang akong amiga nga si Day Adima. O niya, naaram ako ni boarding house dito. Barato ra ko no. Unsa mandong? Musugot ka nga manarbaho si Chen? Ay, patrabahoan na. Aron mahibaw na kung unsay kinabuhi. Salamat ninyo, ma, pa. Maayo kay ni sugotras magpapanimo nga manarbaho ka. Perti na ko pugos, day, oy. Maayo na lang gani kay ni sugot gyud. Lagi, day, oy. Day, ato lang sa kapahuway sa akong room, ha? Kay makigistorya pa ko sa tag-iyakon, asay bakante nga kwarto aron ato ka mo istar. Aron makapangandam kay sugod na baya kag trabaho ugma. O, day. Okay, sa din lugar, bisag takhan og kwarto. Pero limpyo man sad. Uy, na may lalakis at mga nagsigig tanaw din, he? Gwapo ra ba? Akong smilean, di.
Uy, hala. Nidool siya na ako. Hi. Hello? Karon ba ko nakakita nimo? Bago ka din nga border? Oo. Amiga ko ni Adi. Mao ba? Ako rin si Jan. Ikaw? Jan. Amiga na ta, ha, Chen? Sige pa. Pwede ko mangaya sa mong Facebook account? Sure. Mao ba? Nagkaila na din mo ni Jan? O, day. Gwapo kaayo siya. Ayay, murag malipayon mga nagkaila mo ni Jan, day. Ambot, day, oy. Basta kay gwapuhan gud kaayo ko niya ay. Murag ganing na crush ko niya. Unsa? Ay, salamat. Nakahigda na gid ko. Kapoy sa ganiya akong trabaho na. Daghan kayong customer. Oh, uy. Si Jan naman ninyo chat? Hi, kumusta? Pwede ka maistorbo? Ako si replyan, B. Nanawag man lagi ka? Kapay sige chat ay. Mapudpud na tong tudlo. Ikaw cute. Huwag ka kapuya. Dali man kaayo? Nga naman? Iwas mong kwarto. Stress na yata. Sige. Paabot ako kadiyot. Salamat ginigawas kita ka. Nga nung gipagawas tayo ko nimo. Ganahan lang ko nga doon ako ka-stress-storya. Wa pa sa kong duka agod. Sige. Stress-storya sa ta. Anya, sa may istoryahan? Storya lang tagubat. What's up? Bitaw eh. Ang tinuod. Ganahan ko ni mo, Chen. Kay friendly kay ka. Thank you. Nana kay uyab? Wa pa, uy. So ato pa. May chance pa ko ni mo. Ha? Jan. Manay tinuod, Chen. Ganahan ko ni mo. May chance ka ko. Ako pa nang hanaon Jan. Sus, atik-atik sa danguna-hunaon. Sugta na si Jan, uy. Kaya nanguyab man ka na siya nimo. Lain si tayo, day. Uy, kung ako din siyang sugton. Nga nung dili man kuno nimo sugton, be. Nga na-crush ba ka niya? Sugtan ka lagi na. Ayun na nagpaantusa ang tao, day. Tinuod, Chen. Imo na kong gisugot. O, Jan. Oyab na ta. Salamat kayo, Chen, ha? Nga, huwag ko nimo pa antusag dugay. Salamat, gayo. Jan? Nisuot mo ka din sa kong kwarto. May tuyo ka? Chen. Ano ka? Uy, manghawak man ka. Hindi. Iya, banta. Oo niya, kuya. Mangalit ka diha. Chen. Jan, what's ba? Ayoko kuniti. Gusto na ko nga may mahitabo na to. Basta ba? Mura ni mag-iapas na ako? Ha? Basta ba yung lagi? Huwag ko ni mo. Kabastos ba ni mo? Mangalit man ka?
nga may respeto na ako! Oh, ang anong kikuha ni mo ko cellphone? Ako ning i-remove ang akong account. Aron di na ka maka-message ako. John! Pinanakadlaw nga mo kapakita si John ako. Bahala siya. Wa po siya respeto sa kong pagkapapaigod. Oh, ay, kinsa man karong nanuktok. Kadiyot lang. Kisabay... Oh. John? Pwede ba tamang storya, Jen? Oh. Ay, galaw. Di ko magbinuang ni mo. Dayon. O sa may gusto ni mo pakistoryahan ako. Gusto lang ko mangayog pa sa ilo sa kong gibuhat ni mo, Jen. John? Sa ilo ako sa kong gibuhat ni mo, Jen. Di na ko tuyo nga binuangan ka. Nainumdo magud ko sa akong ex nga igo akong gibinuangan. Gipasagitan. Maunisaad ko sa akong kagalingon nga kung nagkauyab ko. Kuwaon ko ang iyong pagkababae. Huwag mo itong imong gibuhat na ako. Imo akong gipahimuslan. Sa ilo ako, Jen. Matagil ko second chance. Love mo kay ka, Jen. Huwag di ko gusto nga mawakan ako. Sige. Hatagan di kaglaing higayon. Pero dyan, isaad kita rin ako. Nga dili ko ni mong binuangan. O, Jen. Ako na isaad di mo. Jen, dugay-dugay nam kita nga nag-auyab. Mag-iipon na lang ta. Ha? Mag-iipon na lang ta. Kay, Jen, di ko gustong mawakan ako. Anya, makabuhi ka na din ako. Maningkamot ang nga mabuhi. Jen, love kita ka. Mau di ko gusto nga mawakan ako. Love sa tika dyan. Ikaw ang lalaking akong gipangandoy nga ikauban ako sa tibok kong kinabuhi. I love you, Jen. I love you too, Jan. What if I never knew? What if I never found you? Never had this feeling in my heart. Gisabot ko nga mag-ipon mi ni Jan. Kay love man sad kaayon ako siya. Sa pagkakaroon, nagplano namin nga magpakasal. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagating akong tampo. More power sa RMN. No ka mga higalang kaagi ni Jen nga taga Jose Abad Santos, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang pangayo, awit nga naguluhan, Destiny. Give my love to happen home. And as far as I can see, we're always meant to be. Destiny. Og ang ikaduhang awit ngayang pangayo, I Need You. I don't need a lot of things. With all the blessings life can bring, I've always needed something. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamuusap mga higalag mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor,
Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyo. Pagpahinga. And I can't. I needed you. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ang konyo sa pangan nga Suset, 38 anyos, minyo, ug may usa ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa panaglalis namo sa bag-o namong silingan, bahin sa right of way. Naamanggod sa likod sa among luna ang ilang yuta. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nahali na di ang yuta sa tong likod, no? Ngano nakasulti ka man, anak? Na naman yung nagkural-kural sa property. Mao ba? Gioferan ba ya unta taan ng luna ang atong paliton sa? Unta. Apan, dili pa man na to kaya, gud. Nindot ra ba unta ng luna diha? Plano unta nako ng buhatan og poultry kung kita pa'y nakapalit. Ay, husto na ning mini grocery store alang nimo eh. Masobra na sa nagkahago nimo kun daghan na kagatiman nun. Di man good. Siyempre, mag-hire gyud unta tao trabahante. Bisan ba usa o duha ba? Kay maayo na lang dugang sa income ba? Makaingon lang ka ana, kay okay ra ning atong tindahan. Ug may trabaho sad ka. Kay gagmay pa maning atong mga anak. Pero kung managko na una ni po ng atong mga anak kung mag-college na, basig makuwangan tas budget. Oh, pero wala man tayo mahimo. Nahalin mo na sa lain ang luna nga naas tong likod. Aw, dawato lang nato nga may bag-o ng silingan. Kinsa man ang kikasulti ni Bert sa gawas? Murag nagsinyas-sinyas man og agianan sa kilid anang among yuta. Kinsa man na siya? Nahuman na sila sulti. Og niya na din ipaingon si Bert. Bert! Kinsa man to? Sila di nakapalit sa yuta sa tong luyo. Aw mo ba? Nga nga naman ko no? Nangayo ko no siya right of way kining kilid aning atong yuta. Aw, may agyanan naman na. Agyanan naman ang daan sa una pa. Dugay na ana. Right of way ko no para silang sakyanan. Doon sa? May sakyanan din na sila. Kaya magtukod man sila water refilling station diya sa luyo. Agyaanan ko no sa ilang delivery truck. Oh, mao ba? Unya? Oh, okay naman tingali, di ba? Nisugot ka? Ilan man ang katungod ko nga mangayo of right of way. Kinama sa likod ning atong yuta ang iyang napalit na luna. Unya, makuhaan ang atong luna. Aw, maingon-ingon dyan yan, ha? Anis laagi kilid ining imong tindahan. Dili ka na makahasol na to, Bert. Kung muagi lang, nga na makahasol man. Dili lang na to idaw nilang ilang katungod ko. Bert. Oh. Bert. Ngano ka, oy? Sobra mas nga itong silingan sa likod. Ha? Nga naman, nag-away mo? Nagkasulti ko sa bahay sa right of way nga iyang gipangayo. Nakuha sila sa iyang gipangayo, oy. Arong kuno makasuot ang iyang delivery truck. 5 meters man. Ha? 5 meters, gyud? Nakuha sa gudana, Bert.
Nahasol na gyud hinuon mi aning among bagong silingan nga magnegosyo og water refilling station sa likod sa among yuta. Kay nangayo sila namo og road right of way. Apan sila man ang magbuot kung pila ang gidakon sa among ihatag. Kay delivery truck kuno ang ilang paagion. 5 meters ang ilang gipangayo nga road right of way. Dako man kaayo ang mapahak sa among yuta. Unya, di ta musugot anak Bertoy. Unya, reklamo man kuno sila kung dili ta mohatag. Basig, ipatawag sa barangay, ana. Aw, mas labing maayo. Aron mahusay ta didto. Makasulti sad ta sa atong side ba? Kay di bagod kung right of way lang, agianan ra sa tao ang dapat. Grabe na silang 5 meters, uy. Mura ra bag isog kung tawana. Unsa? Na, mo'y gidangat ang kalakiha. Unta, sila ang magpaubos kay sila'y nanghangyo nato. Sila na di hinoy magpaisog-isog. Di sada maayong ila, uy. Ay, maog na din ang ganahan, oy. Na makita og kontra, labi nag, ato pa yung silingan. Pero kinahanglan sa tamubarog sa atong katungod, Bert. Kaya ato gud ninyo ta. Og kita ang nakauna og pahiluna dinhi. Mangandam na lang ta, oy. Kibasin og, reklamo gyud ta. Na, nagidanatan na ning kalakiharon. Kita pa'y muhatag nilagdaan, kita pa'y ireklamo. Only in the Philippines. Imong sukli dong, oh. Nera imong gipalit. Salamat. Ikaw ba ang asawa ni Bert? Oh, ang lalaki man nga nangaya na mo og road right of way. Oh, ma'am? Sir, ako. Nga naman di ayon ta, sir. Nabang bana ni mo? Now, ano ba ron, sir? Kay ito as trabaho. Nga naman di ayon ta. Di man ko naman musugot nga mangayo ko right of way. Ha? Ako na lang paliton ng inyong yuta. Unsa? Ay, ibaligya na lang ninyo ng inyong yuta. Unsa ma? Likay mo sugubot suset. Uy, yung sakripisyong inyong mga kinabuhi diha. Naabiya mo'y duha ka anak. Balhin mo og puyo sa imong bahin nga yuta din his ato. Pero ma, naintaw na akong negosyo dito. Kagandaan ko sa among yuta, ma. Og may mga suki na ko atong lugar na. Kusog ba yung halin ako sa feed sa manok ug baboy? Unya lagi. Kung ingon anak kasamok ng lugar nga nakasilingan mong mga maldito. Sula sa doon naon-naon, ano eh. Anong naabot pa ng tawhana sa among lugar, oy? Sa akong bahin, dili gyud ko ganahan nga ibaligya ug mopahawa mi sa among luna. Kay gawas nga hinaguan ni namo sa kumbana, maayo sa dandagan sa among tindahan dinhi. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, ang bagong tagiya sa yuta sa among likod, gustong mangayo og road right of way alang sa ilang delivery truck. Dili ba gud sobra ra kaayo ang ilang gipangayo nga 5 meters? Ikaduhang pangutana, may katungod ba ming mobalibad sa iyang gipangayo nga road right of way? Kay may gihatag naman ming dan nga igong makaagi ang tao. Igo na ba kini? Ikatulong pangutana, pila man gyud ay ang sukod nga dapat namong ihatag nga road right of way sa among silingan? Kung mamugo sila, unsa may angay namong buhaton? Ikaupat og katapusang pangutana, gusto na lang nilang paliton ang among yuta. Dili ko musugot kay gawas nga kami ang nakauna ng lugara, maayo pud ang dagan sa among tindahan dinhi. Kung ang road right of way lang ang among pabayran nila, okay na ba? Unsa may pamaagi? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Suset. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw akong tingog inyong mapaminaw kay ako mo'y mohatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problemang may punto legal.
personal mga problema nato sa ato ang mga karelasyon, kapika sa ato ang kahimtang mga kabtangan, mga dokumento, ato ang mga kontrata, ato ang mga records, no? Sus, ay mo pagduha-duha, ipadala dayon ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ato ang letter sender karong adlaw tawagon nato sa pangalan nga si Suzette. Na bati nato ganina sa drama nga 38 years old siya, nay usa ka anak, minyo, pinaagi sa asa man nigipada. Kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Daghan kay magpadag suwat nato guys sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. No, ubay-ubay gyud. Hala, kada adlaw na ibag-ong suwat no muna paabot lang gyud ta gamay sa mga nagpada. Amo lang yung giawhag nga ipakumplito ang mga detalye sa inyuhang mga suwat. Ayo diretsong pangutana kay maglisod taghimog drama niya mas tingalig. Sipyat palami di mao ang mga nahitabo ba niya usahay ra ba? Ang ato ang tubag anang inyong mga pangutana wa na magdepende sa pangutana lang, no? Usay magdepende gyud na siya sa background, sa sitwasyon para atong ma-weigh og tarong, no? Mas tarong man pud atong mahatag nga tambag. Mo ni ang suwat ni Suset nga atong napuan sa napaminaws drama kay nagkalalis ni sila sa ilang silingan tungod sa right of way, no? Kay nababoy man ning yuta atong ilang silingan kay naaman sa likod unya murang diha gid magsugod ang bikil tungod kay sila may way agianan ya mangayo sila og 5 meters kay naa may delivery truck ang katong ilahang silingan unya di ta sila gyud pod mo sugot nga maoy inana kadako kay makuan man ang ilahang yuta nya pila na ba yuta ron no mahal ra baning yuta. Wa man siya musulting asa pero maski asa ta naag na dakong valor no, dakong value ang mga yuta. Unya mahog manggod nga man gi-ofera na lang og palit, unya likay na lang og kunog yudoga gubot. So mao ni ilahang pangutana kay nara ba pud tindahan no si Suset at tubi atong nakuan sa drama pud nga napud dito ilahang balay napud dito murang ilang gamayng panginabuhi no ginagmayng rakit-rakit pud. Unang pangutana, ang bag-ong tag-iya sa yuta sa among likod gustong mangayo og road right of way alang silang delivery truck. Di ba gud sobra ra kaayo ang ilang gipangayo nga road right of way no. Now ang kanang road right of way ato lang sa nang klaruhon kanang road right of way no mo na siya ang dalan nga atong itagana sa katong mga yuta katusama ani sinyong silingan nga nababoy sa likod ug way agianan because wa silay access to the main road no. Now ang kaning ato ang road right of way, ato ang balaod under na siya sa civil code. Now, ang akong pangutana, ang ato ang road right of way, ang iyahang gipangayo kani 5 meters kay naa sila'y delivery truck. Now, ang kaning civil code nato nga nag-ingon nga angay bagyud ta mo hatag og road right of way, the answer is yes. Kung naay mga certain conditions nga kung pananglitan wa nagyoy laing agianan and that the best option nga kani nga road right of way nga gi-identify is the one nga nearest access to the highway ug one nga dili po gud inon ana kabugat or maapektuhan pod ang tag-iya sa yuta nga muy muhatag og road right of way no. Now kani siya pribado man ni subject to subdivision. Ang pangutana unsa mangyud Attorney Elaine, unsa mangyud kalapda ang road right of way nga angay ihatag no ngadto sa usa ka tawo nga mangayo og road right of way sa usa ka tag-iya. Wa gyud klaro nga area or specific na area nga gisulti ang civil code. Ang giingon sa civil code kaning article 651, the width of a road, the width, ang gilapdon, of a right-of-way is determined by the needs of the dominant estate
requiring access. This can be changed over time as the need of the property arises. Kinsa man ang dominant estate? Ang dominant estate, mauna siya, dominant howd. Ano man, howd not in a negative way ha, dominant kasi siya'y nangayo og road right of way. No? Muna nangayo. So ang kani, in this case, ang katong ilahang silingan ni mo suset. Ikaw, servient estate, ikay nagpaluib, kay ikaw may mapugos og hatag og road right of way. No? So, pero wa na nag-ingon kung 5 meters ba. Niingon siguro ni siya 5 meters kay naaman sila delivery truck. Pero, ang ako sang pangutana, when you talk about delivery truck, it means to say na ay negosyo, na ay business. Kay supposed, pero ang akong pangutana, unsay classification or zoning sa inyuhang yuta. Kay kung ang zoning ana is residential, dili pwedeng na ay delivery truck. Okay? So, pwede ka mo balibad nga kung residential man ni, autoray pwede. So, pwede ka mo balibad sa 5 meters, pwede rin mo 2.5 or 3, igo nga makaagi ang sakyanan. So, pwede ka mo balibad, anak, kay mo violate man pud sila og zoning ordinance, no? So, munang wag yun na define clearly sa balaod because magdepende man na sad siya again sa classification na ay mga certain, anggid na siya, no? So, like I said, kung residential ni, then, dili, pwede ra kakabalibad og delivery truck, okay? Di man ni negosyo, di man ka pwede magnegosyo diha kay residential man ni, di man ni commercial. Okay? Ikaduhang pangutana, may katungod ba ming mobalibad sa iyang gipangayo nga road right of way? Kay may gihatag naman ming dalan, igo makag-agi ang tao. Igo na ba ni? I'm sorry, pero if you are a servient estate, required gyud ta nga muhatag og road right of way. No need gyud na to. Muhatag og road right of way. Dili pwede nga, dili ta mo hatag og road right of way, okay? Pero, maka-demand pud ta og unsa kadaka. Depende pud sa ilang gikinahanglan and sa unsa puy sakto. Like I said, residential man ni, so enough lang for a car to pass. Ikatulong pangutana, pila man gyud ay ang sukod nga dapat namong ihatag nga road right of way sa among silingan kung mamugos sila unsa may among buhaton. Now, like I said, pwede ka mo balibad using that as a reason. So, ang imong angay buhaton will have to be nga, mobalibad ka, then they will have to go to court. Dili man na pwede nga pinugos, no? Di man na sila pwede kaguba sa imuhang property, kay ilag yung himo gid sila dalan unless, of course, there is also a court order. O gusto sila mo'y angay mo adto sa korte. Ikaw, of course, will have to be forced, mapugusad yun ka, o pagpakigstorya nila and plea with the court and tell them your side nga lisod man kay di man laking hanlan, kay di man sila pwede magnegosyo, di man kinahanglan delivery truck didto, kay balay man no? So muna ikaw pa tug katapusang pangutana, gusto na lang nilang palito ng among yuta, dili kumusugot kay gawa sa kami nakauna aning lugara, maayo ang dagan sa akong tindahan dinhi. Kon ang road right of way lang ang among pabayran nila, okay ra ba? Unsay pamaagi? Of course, pwede. No? Pero magsabot mo nga it will be a road right of way, meaning makaagi, it's free for all. Then you can just draft a deed of sale nga ang imuharang kanang gipalit, ilarang gipalit will be the road right of way. Meaning ilahan ang agianan. Pero akong suggestion nga mutually, kamo pod makagamit pod mo sa road right of way. Kay unya uroy ganahan pud ka magtukod o gate din ha sa kilid. Unya diha na mo agi sa road right of way, pwede pod mo moagi. So win-win ang situation. You don't have to sell your property. Pwede ra man na nga nakwaan man ka, no? Nakwaan man ka, dapat jud pud kanila i-compensate sa area nga di na nimo magamit tungod kay gihimo ng agianan. Ni-give up gud ka for their benefit. So, kinahanglan sad gyud nga i-compensate sad ka. You don't have to sell the property. Pabayad na lang anang sa road right of way nila. Sabot na lang mo kay silingan raman pud mo, di ba? Mas maayo man gyud na good nga kung silingan lang magkasinabot lang.
Okay guys, everyone, mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pun sa tuang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Handumanan so sa kaawi. Long and lasting love, not many people find, but those who do, their whole life through, put their heart and soul behind. Long and lasting love. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Elvira. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, A Long and Lasting Love. Someone so beautiful, a long and lasting love, we share for many reasons. Lasting love, lasting love. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Makining sa kababaeng nga taga Compostela, Cebu. Ang ito matatampo, nagdasangan nga Elvira. Ginoo ko. Ikaw na bahala ni Papa. Ayaw siyang pasagti, maluoy ka. Miss, mangutanang ko kung okay ra ba ka? Pero obvious man nga dili ka okay. Kung unsa man imong problema, kaya na nimo ha? Kaya ra kay na. Salamat ha. Pero ako kay baw ko kaya ba na ako gamawa ako Papa na ako. Kung nagkinahanglan ka og ka istorya, diyan akong number oh. Yo. Ay gunaw na aha nga risko kay ko. Malaway lang gyud kong magtan-aw nimo. Nagkila ka. Salamat. Elvira di ay. Ikaw? Roy. May noon kay okay na imong papa. O, taon. Salamat di ay, Roy, ha? Kanigaan akong pamati tungod ni mo. Tuo di ay, nag-usa ka dito sa ospital. Kuan, nakoy giubanan nga amigong nga nagpa-check up. Mao ba? Inig-off na ko sa trabaho. Magkita ta, ha? Librehan ti ka. Mula ka sa kuma. Asa man ka? Di ba day off man ron mo? Pero manglakaw mi ni Roy. Murag nagkalawom na gid na og unsa may naa ninyo ni Roy nakda. Unsa man? Uyab mo? Dili maoy. Wa man sad siya manguyab na ako. I love you, Elvira. Roy. Kay baw ko. Wa pa kahit na magkaila sa usag-usa. Kay ilalang kabuan, sukat nga nakailata. Pero enough na para na ako ang nakapag-ila nimo.
buutan ka, maong na in love ko nimo. May chance ba ko? Ang tinuod. Ganahan sad kaayo ko nimo. Og dili ka lisod mahalon, Roy. Feeling ka na ako, love na ti ka. Pero, dili pa ko sigurado. Aron masiguro na to, sugta ko. Para magkaila pag yun ta. Sige, good. Ha? Sige, good. Kita na? Ha? Yes! Happy anniversary! Oh, wow! Flowers! Ikaw ha, mauding ipaari ko nimo ha. Siyempre, kay love kay Tika Elvira. Gusto kong may baw ka na. Bisan pa og maabot ko sa layang kalibutan. Ikaw lang gihapon ang ako mahalon. Og salamat ha, nga niabot ka sa akong kinabuhi. Makahilak man sa tanim mo, oy. Ayaw ko na pag-drama di habi. Mahal, nainumdum ka itong una na itong pagkita nga nakila ka. Oh, nga naman. Wa ako makasabot sa akong kaugalingon na itong higayon na. Nasakitan kay ko nga nagtanaw ni mo nga nagkilak ka. Oh. Ay natog usba ha. Ayaw na paghilak. Gusto ko nga kung muhila ka, kanang tungod sa kalipay, okay? Unsa ba nang ipanulti ni mo, uy? Dili na ko muhila kung dili ikaw mo ay hinungdan. O kung dili ko nimo pasakitan, dili ko muhilak. Ay, dali na. Mga haon na ta, uy. Gutom, rani. Mahal. Nga nung wa magkamukhaon. Wa ka ganahi sa food? Di ba ikaw may nagpili, ana? Gikapoy lang ko. Mao ba? Sige lang. Mamao. Ginoo ko! Roy! I'm sorry, ma, pero wa na magka-survive si Sir Roy. Unsa? Unsay wa na makasurvive, Doc? Patay na siya. Mahal. Wa ko makasabot og ngano. Nganong kalit kang ibiyag. Dili ko mohilak. Dili ko gustong makuol ka. Pero unfair kayo ka, uy. Unfair kayo ka. Dahil sorry kayo. Wa kasulti sa akong manghud nga may problema siya sa kasing-kasing. Kadong adlaw nga nagkaila mo, dito siya sa ospital para sa iyang regular check-up. O so kada tong adlaw nakita na mo nga malipayon kay siya. Mao siguro hinungdan nga nung wa pa niya taybaw sa iyang sakit. Kaya dili siya gusto nga mag-uol ka. Pero kinsa may dili mag-uol, kuya. Kalit kaayo ang iyong pagkawa. Una-unaan na lang malipayon siya. Tungod kay nakaila mo.
Kuya. Mahal, 20 na katuig ang nilabay sukad nga nawa ka. Hangtod karon. Mahal paghihapon kaayo ti ka. Hello, Ma. Asa naman siya ka, Elvira? Naala sa gasmenteryo. Kanyahay lang naguwang daga ka, kaya wa pag ka makamove on na lang namatay na. Ay, unsa may tuyo ni mo, Ma? Paghapit og pala panihapon nato. Ayaw pagdugay diha. Oo, Ma. Mapauli na ko. Ba naman sa ning signal light din hiyoy. Mulabang na lang ko. Asa man ko? Salamat kahit nimata na ka. Roy? Unsa? Ay, dili, ma'am. Dili. Fernan. Ako si Fernan. Pasaylo ako. Ako mo'y nakadasmag nimo. Diyos ko. Pariha kayo silang nahong ni Roy. Epekto ka ni sa akong pagkabangka. Nga si Roy may akong nakita. Magtawag kong doktor. Salamat ha. Kay imong kong gihatod din sabay. Dili ka angay magpasalamat, ma'am. Obligasyon ko nga atimanon ka kay ako'y nakasa nimo. Kusugay kong nagpadagang good. Today, ma'am. Nandiya nga akong calling card. Kung may gikinahanglan ka, paugi lang ko dayon. Dili na kinahanglan. Kinahanglan yun, ma'am. O gayo ka bala ka. Kay kung dili ko busy, anhiyon di ka pirme hangtod nga maayo ka na gyud. Lord, ngano man ko? Bisag saon akong tanaw ni Fernan, parihagit sila naong ni Roy. Lahi lang sila og tingog. Og si Roy medyo dark skin lang. Si Fernan putiun. Ay, ipahuway ko na lang ni. Fernan, dili na lagi ko nimo kinahanglang hungitan. Okay naman ko ba? Pwede naman ganig, dili na lang kamuanhi. Wa na kay angin kabalak anako. Dili ko mahimutang. Kaya ibisan pa man o ma-okay ka na, Elvira. Nagkasa ko nimo. Og pirmi kong gukdun sa kong konsensya. Maong musugot kag sa dili. Kada adlaw ti kang areyon.
sige na lagi nag-aris si Fernando. Nga okay naman unta ka. Kung manguyab na anak, sungta uy, para maminyo ka na. Ma, amigo rami uy. Nakonsensya lang na siya maong magsigig ari. O niya ikaw, amigo ragid ka ang imong tanaw niya. Nagabantay ba ako nimo? Na grabe kay ka makatutok niya. Ambot lang bitaw, ma. Kay kung mutanaw ko niya, dili na ko malikayan nga ma-in love. Kay si Roy Cute ang akong pagtanaw niya. Fernan, mutuo ka ba og reincarnation? Ambot ka ha? Depende. Kaya nga naman. Sa una pa lang akong pagkakita nimo, pareho kayo muugnaong sa tao nga akong gimahal sa una. Pero ambot kung posible ba? Nahibaw ka ba nga sa tibuok kalibutan na ako no, naagyod ko no tay mga kaparihas o na? Pero kung feel mo nga ni-reincarnate ang imong kuyab na ko, buot ba ipasabot nga love sa kunimo? Ayaw lang hunahuna nga presko na kay ko, ha? Pero gusto lang kong makailan ni mo, Elvira. May chance ba ko? Ayaw ganay na, ha? Nga presko kay ko. May chance ba ko? Fernan. Labaw pa kung gustong makailan mo. Maong hatagan ti kag chance. Yes. A long and lasting love. Not many people their whole life through put their heart and soul. 5 na katuig ang nilabay. Og salamat sa Ginoo nga gihatagan pagid mi og usa ka anak. Og amo ning kinganlan og Roy. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampon. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Elvira nga taga Compostela, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, a long and lasting love. So beautiful. I never thought I'd see a love. Ang mga kaagi gibata na doon sa radyo ni Jelly Hata, ugabon sa direksyon ni Priscilla. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko kitapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-lain, kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa usaga. Yeros lang nining tulumanon, handumanan sa usaga with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Handun sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. I never